Pag-usapan natin itong naging desisyon ng korte. Maraming nagtataka, ano ba kaibahan nito? Di ba kidnapping, tapos biglang naging child abuse na lang? Si Attorney Mark Tolentino, ating makakasama. Attorney Mark, maayong hapon. Si Admar Vilando, kauban si Boss Dada. Magandang hapon. Magandang hapon, Admar, and of course si Boss Dada, yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Ayan. Ay, Kuya Mark. Kamusta naman po? Kamusta na yung co-host nyo? Sabi nga pala ni Coach Oli. Marami yung ano eh. Sino bang co-host? Yung dating co-host? Yung ex o yung present co-host? Parehas daw, mahilig daw talaga kayo sa magandang co-host. Isa na maganda doon. Isa lang maganda na. Objection, Your Honor. Oo. Ay, dito tayo, Attorney Mark, kasi marami pong nagtataka. Dahil yung kasong isinampa, 'di ba ang alam ng taong bayan na yung kaso in relation sa yung may kidnapping. Bakit ang sa huli naging naging child abuse? Paliwanag ito, Attorney Mark, bakit ano ba may kaibahan ba itong Republic Act number 10364 or the expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2012 in relation to RA 7610 or Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act? In this case kasi may tinatawag tayong criminal procedure. In a criminal procedure, Admar, ang korte mag-decide lang yan based sa information na final ng Office of the Prosecutor. So hindi lang mag-base sila sa ebidensya, but mag-base sila sa information or complaint na final ng Office of the City Prosecutor. And doon sila mag-base. Kung ang final, child abuse, doon sila mag-base sa child abuse. Kung ang final is kidnapping, doon sila mag-base sa kidnapping sa ebidensya na ipresenta sa korte. Ang in this case, ang final na kaso kasi is yung tinatawag na Child Abuse Law, 7610. Bakit Child Abuse Law? Bakit may inaabuso nitong mga akusadong si Sator Ocampo, Franz Castro at iba pa? Ang kaso, ang batas about child abuse. Kasi if I read, binasa ko kasi ang desisyon, Admar and Boss Dada. Ang ginagawa nila, dinala nila ang mga bata, 14 years old na mga bata. Marami to mga 14, 15, 16, 17 na mga bata. 14 sila lahat. Naglakad lang in a middle of the night. Middle of the night, ha? Tapos, paalang doon sa mga kabundukan ng Davao. So, it might affect yung psychological, emotional development of the child. So yun ang effect, yun ang focus dito, yun ang basihan sa ginagawa nila. Dinala nila yung 14 na mga bata sa mga maliblib na lugar na walang pahintulot sa mga magulang, walang kasamang law enforcement officers, mga police, mga military, walang kasama, kundi sila lang. Ang tanong dyan, ano ba yung authority ni Mr. Sator Ocampo, Franz Castro at yung iba pa? Kilala ko ito si Franz Castro kasi siya yung isa nagbubuli sa atin nung dinipensahan po natin yung SMNI sa House of Representatives. Isa po yan si Miss Castro ang nagbubuli sa atin. So I'm very familiar sa kanyang mukha, napayak-iyak pa. Then familiar ko sa pinagsasabi niya ngayon na sinabi niya yung mga depensa o palusot niya. Ang tanong dyan, ano bang authority nila na dalhin yung mga bata sa mga liblib na lugar na at the middle of the night na delikado kasi nandyan yung mga NPA, baka may mga encounter pa ang NPA at military doon sa liblib na lugar at the middle of the night na naglalakad lang, dinala niya yung mga bata. So, sabi ng batas kasi under 7610, exposing the child that may maltreatment of the child, exposing the child in an environment that may affect their psychological and emotional development is already considered child abuse. So, yun ang kaso na
na-convict si Castro at saka si Sator Ocampo. At saka yung ibang kasamahan po nila. Pero kasi halimbawa mayroong nabanggit dati si dating Vice President, hindi pala dating Vice President, si Vice President Inday Sara Duterte kasi doon sa kidnapping. So, hindi ito pasok sa kidnapping or same lang ito or yun nga yung parang tanong ko na bakit kasi nabanggit mo na parang kung ano yung i-final. Pero itong form ba ito or para at least alam ng ating mga kababayan, ano ba yung kidnapping? Ano ba itong child abuse? Ang kidnapping kasi, Admar, deprivation of liberty ng isang tao. That is kidnapping. So, ibig sabihin, dinala mo, parang lagay mo ng lubid, yung kamay, paa, pinasok mo sa kwarto na hindi siya makalabas at his own liberty, hindi siya pwede makalabas kasi you're depriving his liberty, yung galaw niya, that is kidnapping. But yung kidnapping na issue is irrelevant yan sa 7610. Baka ibang kaso may kidnapping, but 7610, ang pinag-usapan dito, yung gawa mo might affect the psychological, emotional development of the child. In-expose mo ba ang mga kabataan sa delikado na sitwasyon? Yun ang issue dyan Hindi issue kung deprive mo ba kasi nakita ko sa interview na parang yung mga bata daw, sabi ni Castro at saka ni Ocampo, parang sinisave daw nila sa kaguluhan. Ang issue dyan is not the absence of deprivation of liberty kasi parang akala nila kidnapping to. Ang kidnapping, yes, you have the right to, ang idepensa mo is you deprive the victim of right to liberty, yung pag-alis, movement, yun ang depensa ng kidnapping. But irrelevant yan, yung mga deprivation of liberty, irrelevant yan in the case of child abuse. Because in child abuse, as long as you commit an act that might affect the psychological, emotional development, spiritual development of the child, is already a crime. Criminal yan. Yung pag-expose mo sa mga kabataan, dinala mo, nakapaalang, hindi nakasasakyan, dinala mo sa mga maliblib na lugar, madilim po yan, mga 10 o'clock yata, 11 o'clock or 12 midnight, dinala mo sa maliblib na lugar without the consent ng parents. If you are the parent, yung anak mo na 16, 17, 18, dinala ng mga party list na ito na alam naman natin na may nasa kaliwa. So, anong maramdaman po ng mga parents? So, it means, pag dalala mo ang bata in the middle of the night, lalo na pag in-expose mo in a situation like that, kailangan na may consent ng parents. At least man lang, may kasamang police or any government agency employees or staff. In this case, walang kasama. So, clearly, na-violate talaga nila ang child abuse law because in child abuse law, hindi kailangan na dineprive mo ng liberty ang isang tao as long as you expose that child in a situation that might affect the psychological, emotional, spiritual development. Yung dalawa po ba ay magkaiba? Kumbaga, may tuturing din ba na kidnapping ito na kasi walang paalam, kinuha lang hindi nagpaalam ang sa magulang, bigla na lang kinuha. Maliban doon sa pag-i-expose sa kanila sa peligro, no, sa disoras ng gabi, yung act na dudukutin mo, kukunin mo na walang abiso, pasok din yon sa kidnapping. Matatawag yan na kidnapping as long as nakalubid, nilagay sa kwarto, pinadlock ang kwarto, kidnapping yan. Pero kung if you are an accused or the victim, dinala ka ng madaling araw tapos pwede ka naman na umiskapo, hindi matatawag na kidnapping yan. Because in kidnapping, kailangan may deprivation of liberty ng isang biktima. But I believe in this case, yung mga kabataan, as long as sinama, expose sa delikadong lugar, child abuse lang. Child abuse yan. But ang mga kabataan, based sa nabasa nating record, pwede naman silang umalis. But of course, takot yata sila kasi madilim na. So it means wala namang deprivation of liberty sa mga kabataan na ginagawa ni Franz Castro at saka ni
sa true campo at sa mga kasamahan po niya. But ang kasalanan lang nila, doon sila natamaan sa kasong child abuse kasi in-expose nila ang mga kabataan in a manner that might affect their psychological, emotional, and spiritual development. Klarong-klaro, pinalakad mo ang mga bata, 14, 15, 16, 17, pinalakad mo sa madilim na lugar, maliblib na lugar, na alam naman natin yung lugar na yan, daming mga NPA, sinama nyo sa isang lugar na yan, ang dapat gawin nyo, kung gusto nyo talagang i-save yung mga kabataan, allegedly, kung sinave nyo talaga yan, sa mga delikadong mga elemento, at least, dinala ninyo sa nearest police station or nearest military camps, yung ganon, or nearest any municipality or city hall. At least, dinala nyo yan para at least maprotektahan ang mga kabataan. Hindi nyo pinalakad sa mga maliblib na lugar, delikadong lugar, na alam naman natin na pwedeng mag-encounter doon ang NPA at mga military agents. Boss Dada. Ang tanong ko po tungkol doon sa kanilang hanggang ngayon sila ay meron pang liberty dahil daw di umano sa kanilang appeal. Pwede po bang mag-demand yung mga magulang ng mga bata, yung mga nag-akusa, na ikulong ang mga ito habang ongoing pa yung appeal? Convicted yun sila na may proof beyond reasonable doubt, but discretion po yan ng RTC kung ikulong ba sila or i-bail ba sila or not, because under the rules of court, pag ang akusado is convicted na, discretionary na yan ng korte, lalo na pag RTC Pag RTC ang kaso na convicted ng isang tao, discretionary na yan ng court kung bigyan ba sila ng piyansa. So bail in this case is not a matter of right. Bail in this case is a matter of discretion sa korte, yung regional trial court. So pwede sila mag-petition sa korte. Pwede sila mag-bail, but discretion ng korte. So wala silang karapatan na mag-demand. Hindi nila karapatan na ang bail. Dalawa kasing bail, Boss Dada. Attorney. Yung halimbawa ako yung magulang, mag-request ako sa korte na baka naman pwede walang bail, ikulong yan. Yung mga magulang pwede mag-file ng opposition sa pag-grant ng bail. Kasi discretion na lang kasi ng RTC judge yan kung i-grant sila ng bail or not. Kasi iba kasi ang bail bilang isang karapatan, iba ang bail bilang discretion ng korte. Pag nasa MTC pa lang yan, before conviction or even after conviction, ang bail karapatan po yan. Pag regional trial court, before conviction, bail karapatan yan as a general rule. But after conviction, bail is a matter of discretion. So kasi discretion po yan, option po ng mga biktima nang mag-file ng opposition sa bail ng mga akusado. Thank you, attorney. Attorney, doon sa nabasa po ninyo na decision, wala po ba kayong nakikita rin na possible pa na pwedeng maisampa na kaso dito sa kanila? Maraming kaso. Depende ko anong ginagawa nila kasi ang issue kasi diyan, yung dinala nila yung mga bata sa maliblib na lugar in the middle of the night na ma-expose sa mga kaguluhan doon sa military and NPA. Yun ang issue dyan. For example, sinaktan nila yung mga kabataan. Pwede yun na physical abuse na. Iba naman yan. Kung kinulong nila mga kabataan, pinasok sa kwarto, pinadlock ang kwarto, kidnapping yun. So, ibang kaso naman yan. Ang pinag-usapan natin ngayon sa kasong ito is child abuse. So, bakit na child abuse? Kasi sa ginagawa nila sa mga kabataan. But iba yung kung sinampal nilang kabataan, may pananakit sa mga kabataan, pinasok sa kwarto, pinadlock sa kwarto, nilagay sa sasakyan, tapos pinadlock sa sasakyan, hindi makalabas, ibang usapan na yan. So, hindi lang yan child abuse, pwede maging kidnapping na yan. Ang tanong ng ating mga kababayan, lalo na dito sa ating mga komento ng mga netizen, kailan po ba sila makukulong? Makukulong ba agad sila? Ngayon, discretion po ng court yan kung makulong sila or hindi. But
based yata sa nalalaman natin, binigyan ng korte sila na yung bail nila, pwedeng i-continue pa rin yung bail nila. So that's why nakalabas pa rin sila, and may option naman sila na mag-file ng motion for reconsideration. Right naman nila yan under the rules of criminal procedure in relation to right to due process. So pwede sila mag-file ng motion for reconsideration, pwede sila mag-apila doon sa Court of Appeals. Court of Appeals Mindanao, so sa Cagayan de Oro, doon sila mag-file kasi ang kaso is pending sila doon sa RTC ng Davao de Oro. So kung mag-file sila ng apila sa Court of Appeals, doon po sa Cagayan de Oro. Halimbawa, kung hindi pumabor sa kanila, sa Korte Suprema pa rin yung pinaka-last nila. Yes, the final arbiter is the Supreme Court. So, Basahin niyo po, Opo. ang batas sa ADMAR, ang penalty ng child abuse sa psychological and emotional development is 6 years, 1 day to 12 years. Yun ang nakalagay po sa batas. Pero bakit 4 years lang ang kulong nila? 4 years yata to 6 years? 4 to 6, opo. Bakit mababa? Kasi under the indeterminate sentence law, may batas tayo ngayon na pag walang aggravating circumstance, walang mitigating circumstance, so pwedeng mababaan yan ng 1 degree. So that's why 4 years and up to 6 years ang penalty. Ano po yung paliwanag doon na attorney? For example, may pagkaabuso, sinaktan ang mga kabataan, may sexual abuses, may aside sa dinala doon, parang inaabuso yung pagtitiwala ng mga magulang sa kanila. So parang technically parang kidnapping ang nangyari. So pwedeng mag-aggravating circumstance yan. But in this case, hindi napapatunayan ng prosecution. That's why nabawasan ang penalty from ang normal dapat na penalty sa kaso nila is up to 12 years imprisonment. But dahil wala namang aggravating circumstance, sabi ng korte, so 4 years lang ang binigay na parusa. But kung yung mag-file sila ng MR, pag ni-review kasi ang kaso sa Court of Appeals, pwedeng ma-open lahat ng mga anggulo sa kaso. Ngayon, 4 years ang penalty niya doon sa RTC. Pag inapila po yan sa Court of Appeals, baka maging 12 years ulit yan. Okay. So, depende yan sa korte based sa law and based on evidence. Pero hindi na pwede maglatag ng bagong ebidensya. Hindi na pwede maglatag ng bagong ebidensya, but based na lang sa batas, based question of law na lang pinag-usapan kung tama ba ang desisyon ng Regional Trial Court. Kasi ang Regional Trial Court is a trial court. Ang Court of Appeals kasi is not a trial court. It is an appellate court as a general rule. Pag appellate court kasi, based na lang yan sa mga memorandum, mga pleadings na i-submit ng kanilang mga abogado doon po sa Court of Appeals. Wala na pong trial po doon. Kasi ang trial court is only the Regional Trial Court, mga Sandigan Bayan, and the Municipal Trial Court. Yun ang mga trial courts. Ang Court of Appeals, as a general rule, magtatanggap lang talaga yan ng mga appellant's brief, mga memorandum, and mag-base sila sa decision based lang sa record of the case. How about itong human trafficking naman? Hindi ba pasok ito? Kasi or may kaibahan ba to dito sa child abuse, itong human trafficking? Ay, iba yung human trafficking, Admar, kasi pag human trafficking, for example, nagbibenta ng kidney o nagbibenta ng mga lamang loob. So, human trafficking. For example, binibenta nila mga kabataan, human trafficking yan. But, ibang kaso yan. So, kasi hindi naman pwede na i-consolidate lahat yan kasi pwede naman iba yung kaso yung human trafficking sa ibang court na assign, iba yung kaso ng kidnapping sa ibang court na assign, iba naman kaso ang child abuse. Hindi naman ibig sabihin na convict sila ng child abuse, libre na sila sa ibang kaso. Pwede ba sila mademanda sa ibang kaso? Depende sa ebidensya na mapresenta sa korte. Kasi nga ang sinasabi, kabilang sila sa mga nire-recruit or possible ma-recruit para maging kaanid ng mga makakaliwa. So yan din yung nakikita nila. Kaya bakit daw hindi kinasuhan din ng human trafficking? Pero nabanggit mo na meron pa rin silang kalayaan na hanggang sa Korte Suprema. Ibig sabihin, matagal-tagal at hindi sila possible na makulong pa rin kasi mahaba pa yung proseso. Alam naman natin yung proseso sa natin dito sa mga korte. Ang kaso naman nila kasi, Admar, hindi naman yung tinatawag non-bailable case. In fact, kahit bailable case pa yan, kahit non-bailable na kaso, pwede pa rin mag-bail.
Kasi that's part of a democratic and republican country. Kahit nga non-bailable, pwede pa mag-bail if the evidence of guilt is weak. Pwede pa mag-bail kahit ang kaso non-bailable. How much more itong kaso na ito na 4 years imprisonment lang. So, right nila yan na mag-bail, but of course, kasi convicted na sila, discretion pa rin yan ng korte. Oo. Pero itong kasi 'di ba si Congressman Arnie Teves, wala pang hatol ang korte sa kanya, natanggal na siya sa Kamara. So pwede rin na mas gayahin din ito kung ano may yung procedure kasi ito convicted na eh. Pwede yan. So, kasi yung tinatawag sa Ethics Committee, may based sa procedure ng House of Representatives. So, dadaan po sa Ethics Committee yan kung may ginagawa siyang kasalanan na maka-epekto sa credibility and mga trabaho po ng mga congressman. Yes, pwedeng gawin yan. But of course, dadaan pa rin sa due process. Sana yung ginawa nila kay Congressman Teves, yun din gawin nila kay Castro. Kasi si Teves hindi pa naman na-convict yun. Kuha pa lang, may nasa preliminary investigation stage pa lang yun. Wala pa sa korte ang kaso or wala pang arraignment. In this case, ang pagkakaiba ni Franz Castro is proof beyond reasonable doubt, na ibig sabihin based sa ebidensya na papatunayan na sa korte na may ginagawa siyang kasalanan. Although hindi pa final, hindi pa executory, but still may decision na nagsabi ng lower court, yung RTC, that Franz Castro, Sator Ocampo at yung iba pang mga kasamahan po nila are guilty beyond reasonable doubt. Wala iyan kay Congressman Teves, kasi kay Congressman Teves ang sabi ng piskalya probable cause lang. So yun ang pagkakaiba. In fact, may bagong rules na ginawa si Secretary Remulla na hindi lang dapat probable cause para i-file ang kaso sa korte. Kailangan may certainty of conviction. And walang resolution sa DOJ na nagsasabi na ang kaso ni Congressman Teves is there is certainty of conviction. Walang ganon. Kung hindi, probable cause lang. Ibig sabihin ng probable cause, may possibility na ginagawa niya ang krimen, but hindi ibig sabihin guilty na siya. But kay Franz Castro, very clear ang sabi ng trial court that Franz Castro, Sator Ocampo and others or et al are guilty beyond reasonable doubt. Attorney, nagpahayag po siya na siya tatakbo sa pagkasenador. Maaari pa ba siyang tumakbo sa pagkasenador considering convicted na siya? Ang pagtakbo, right niyang tumakbo. Hindi naman issue kung tumakbo siya or hindi tumakbo. Ang issue dyan, mananalo ba siya? Yun ang issue. Iba pa rin kasi iba yung pagtakbo, kasi may iba dyan tumatakbo para kumita. I don't know anong gusto niya. Kasi kung pagtakbo, right niyang tumakbo bilang isang Pilipino, as long as hindi pa final and executory ang kaso niya, right pa niyang tumakbo bilang senador o anong gusto niyang takbuhan, pwede siyang tumakbo. Basta, ang issue lang dyan, ang pagtakbo, right niya yan, but I don't know kung may chance ba siyang manalo sa next election. Kailan po sino po magsasabi kung final and executory na po, attorney? Actually, yung Regional Trial Court, pag sinabing proof beyond reasonable doubt, guilty na sila sa isang kaso, kung hindi sila nag-file ng motion for consideration, ibig sabihin, final and executory na within 15 days. Kung after the MR, denied pa rin yung kaso nila, mag-file sila ng apila sa Court of Appeals, kung within 15 days, hindi sila nag-file ng appeal, maging final and executory na. Pag maging final and executory na, next step is dapat pagsilbihan po nila ang penalty na binigay ng korte sa kanila. Kung final and executory na, halimbawa doon sa Court of Appeals, kasi hihiling pa sila doon, di ba? Tapos hindi sila nakakuha ng paborableng desisyon, so makukulong sila, pero pwede pa silang umapila sa Supreme Court kahit nakakulong or malaya pa rin sila?
depende discretion po ng Court of Appeals yan kung i-extend po ang kanilang bail. So, yan sa CA, so pag, for example, na convicted pa rin sila sa CA, so pwede sila mag-apila pa rin sa Supreme Court. Okay. Boss Dada. Ay, ito pala, yung ano, pero pwede nang questionin sa COMELEC or still maghahanap pa rin si COMELEC ng ano, oy, ay ito ba ano na, final and executory bago natin i-disqualify siya or yung kanyang party list? So, iba yung issue sa party list niya kasi yung kaso doon sa COMELEC is kung nag-party list sila but actually ang purpose talaga nila is magiging rebelde. Iba yun. So, iba yung kaso ngayon kasi itong kaso na to ngayon is napapatunayan sa korte hindi sa pagiging rebelde, kung hindi sa pagiging child abuser. Child abuser sila kasi inabuso nila yung mga bata, in-expose nila sa kapahamakan, doon sila naging guilty. So, iba yun doon sa COMELEC kasi ang issue ng COMELEC, yung kanilang party list, front lang yan sa mga NPA, mga CPP-NPA. So, ibang usapan yan o ibang kaso yan doon sa COMELEC. Boss Dada, may pahabol ka? Ay, okay na. Nasagot naman ni attorney lahat. Yun lang, medyo naging malinaw yung doon sa human trafficking part kasi hindi ba si Pastor Apollo Kibuloy meron din siyang qualified human trafficking. So ito parang sinasabi na ni attorney na yung human trafficking kailangan may bentahang nagaganap o may mga ganung detalye. So yung kaya kino-connect ko doon sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang kaibahan lang hindi pa wala pang desisyon yung kay Pastor Apollo pero itinuturing na siyang guilty at convicted na sandamakmak na ng mga ng mga pulis. Saka yun yung bail na part nung kaso nila di ba? Oo. Kay Pastor Kibuloy, lawin natin kay Pastor Kibuloy kasi palagi nilang sinasabi na Pastor Kibuloy is a fugitive. Maling-mali po yan. Kasi even though may kaso ka, you are presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. So kay Pastor Kibuloy, hindi pa nga tayo nag-umpisa. Wala pa tayo sa trial. Doon pa lang tayo sa kaso na for initiation pa lang, for start pa lang ng kaso. So, the presumption of innocence, nandyan po ang presumption of innocence. In fairness naman kay Castro at saka ni Senator Ocampo, as long as yung kanilang conviction hindi pa final, there is still presumption of innocence on their part. Yung sa kanila, but sa kanila, iba yun kasi na-convict na sila sa Regional Trial Court. Ang kay Pastor Kibuloy, hindi pa nag-umpisa. So therefore, hindi pa matatawag na fugitive si Pastor Kibuloy. Ayan, malinaw yan. Attorney, maraming salamat. Daghang salamat sa imong oras o gigayon sa ulitin. Ingat po kayo. Ay, magandang hapon po. Salamat po, Boss Dada, Admar, and sa lahat po ng mga followers ng SMNI, DCAR. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Ayan, si Attorney Mark Tolentino, every Sabado po, dito po sa SMNI, inyo pong mapapanood. Ayan, so ang malinaw